So nandito na naman tayo mga idol, mga kapanalig. Ito ang Ray Birisnica TV, ang iyong team kapanalig. Meron na naman tayong vlog ngayon kasi nagparehistro tayo. Ayan, kung makita nyo, nagparehistro tayo. Bago na naman ang ating OR mga idol ngayong 2023 July kasi nagparehistro tayo. Alam nyo naman ang rehistro natin laging July kasi yun ang nakalagay doon sa renewal natin, date of renewal. Makikita nyo yung mga idol, ito ayan. Yan, makikita nyo yan dyan sa ilalim. May nakalagay dyan, takpan natin. Nakalagay dyan sa parting baba na yan. Makikita nyo dyan mga idol, yung mga bagong OR ngayon, yung parang Xerox yan. Dyan nyo na makikita ang date of renewal nyo, nakalagay na. Kasi marami nalilitong mga idol natin dyan, ng mga kapwa natin riders, kung kailan sila magpaparehistro. Kasi nung mga lumang mga OR natin, wala naman nakalagay na kung kailan tayo magpaparenew, tas mga wala pang plaka. Ngayon, buti na lang, ginawa na ng paraan ni LTO. Yan, meron na tayong date for renewal, mga idol, para hindi na tayo malito. Ngayon, meron tayong ipapakita ko sa inyo. Ayan, kung napapanood nyo, yan, may sinasabi yung isang tao dyan sa LTO, sa smoke emission, pakinggan nyo mga idol. Ayan. Magawa ka ng plaka. Magawa ka ng plaka. Kabit mo, balik mo sa akin to. Isang kopya pa ng RCR. Tapos kunin mo na sa stamping yung plaka. Doon mo na makukuha yan. Lane 1, nandun sa kabila yun. Okay, sige. Thank you. Yan mga kapanalig, no, kung naririnig nyo, no, may sinasabi na pumunta raw siya sa East Avenue, dun sa main office, no. Kunin niya na yung original na plaka niya, yung physical plate, kasi ngayon na-detect yun sa smoke emission na may plaka na siya, may nirelease ng plaka at hindi niya pa kinukuha, no mga kapanalig. Ngayon yung sinabi na lumabas ka tapos magpagawa ka ng plaka at ilagay mo yung plate number mo, hindi na yung MB file. Siguro kasi nakalagay doon yung sa motor ni Kuya, MB file pa, no? So, na-detect yun sa system ng smoke emission. Pag magpapa-smoke emission kayo mga idol, no? Ma-detect yan kung may plaka na kayo o wala pa. So, dun sa previous vlog ko, sinabi ko yan na pag bago ay magparehistro, i-check nyo muna sa kasa nyo kung meron na kayong plaka, itanong nyo kung may na-release na, o kaya meron tayong website dyan kung saan nyo mache-check kung may plaka na kayo mga idol. Ayan, isa lang yan sa mga na-encounter natin mga problema do. At ano-ano ba yung mga good news saka bad news ngayong na-encounter natin na 2023 dyan sa LTO Novaliches mga idol. Kasi marami tayong na-encounter dyan na mga naaberya, no mga idol. Ang dami nating na-encounter dyan na aberya. Ngayon bumabalik sila, pumipila uli, no? Kaya sinasabi ko, bago kayo magparehistro, manood muna kayo ng mga ganitong tutorial para pagdating nyo dun sa LTO, dire-diretso yung pagpaparehistro nyo at walang aberya mga idol. Ngayon, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, please like, share, and subscribe ka na dito sa aming YouTube channel, ang Ray Birisnica TV, ang Team Kapanalig mga idol. So, panoorin nyo to hanggang dulo para mabigyan ko kayo ng idea kung ano-ano yung mga dapat nyong gawin at para maiwasan yung aberya sa ngayon sa pagpaparehistro dito sa LTO, doon sa pinuntahan ko sa Novaliches, para wala akong aberya at dire-diretso ang inyong pagpaparehistro mga kapanalig. So, panoorin na natin mga idol, and let's go! Ako yung malis yung isa. Kaya nga, yung isa So, nandito na tayo sa LTO, no? Nakapila na tayo. So, nandito tayo sa emission test. Ayan. Nalipa ako na naman. Haba ng pila. Anong pila mula doon sa emission test. So may gumawa naman ng papel na, no, si Kuya. Ginawa yung papel para mas mabilis mga idol. Para mas mabilis, no? Pero wag tayo ni Kuya, wag tayo alis sa pila. Kasi baka daw masingitan tayo. So kinuha niya yung papel, tapos sunod-sunod naman yon. Habang nakapila tayo, sunod-sunod naman yun. Tapos kumuha na tayo ng insurance. Yung kanina, pinapila na natin yung insurance. Tapos ngayon sa emission test.
Tayo na lang tayo. Ang daming tao. Okay na po yung kay Sakro. Ano po? Nakabila na po ako sa emission, ma'am. Ako ni mo emission. Okay. Kunin mo na yun? Oo. Ganun. Ano kuya, sabi, kinukuha ko na yung insurance. Tapos na ba yung emission mo? Hindi pa. Tapos yung una, madali lang naman. Madali lang yun. Ginagawa lang yun. Sige. Dati, nagano ko dyan. Armando. Magaling sa insurance. Okay na po yung sa emission kay Sakro. Sakro po, Sakro. Ano, nakuha ko na isa, nagbayad na ako sa emission eh. Dito tayo, Santo Pipila. Pagkawa ka ng plaka. Pagkawa ka ng plaka. Abit mo. Balik mo sa akin ka. Isang kopya pa ng RCR. Tapos kunin mo na sa stabbing yung plaka. Doon mo na makukuha. Wala pila. Lane 1, nandun sa kabila yun. Okay, sige. Thank you. Sa lane 1 pala tayo. Sa umakita hindi. Ay, ito. Lane 1 pala tayo. Lane 1. Lane 1. Tatawagin na lang. Lapit ko na yung motor ko rito, no? Ayan na, sir. Lapit ko na yung motor ko. Ang dami ng motor, oh. Isip-sip ka pa dito. Sige. Ayan, may mga nakapila eh. May mga nakapila. So ito pa yung mga motor. Yan pa raw, mga nakapila pa raw yan. Dito tayo, ayan, mga nakapila pa. So antay-antay muna tayo mga idol. Pag naubos na sila, saka tayo kunin natin yung motor natin para hindi tayo makasisindi kasi wala nang parking eh. So kunin na natin yung motor natin. Ilagay na natin doon para hindi na tayo pumila. Ay, para malapit na tayo. Grabe ang init. Init dito, sobrang init talaga yan, no? Tumatagaktak na yung pawis ko rito. Ay mga alas 8 tayo dumating. Isang oras tayo may higit. Mabuti lang nakabili tayo na itong inumin, mga kapanalig, no? Ay marami pa nakapila, kaya antay-antay muna tayo. Sobrang init. Ang sarap magpa-rehistro. So tatawag lang sa atin, no? Ayan, no?
Nakapila na si Shider. 946. Kaya kung magpaparehistro kayo, no, yung mga bagong biling motor, pag may plate number na yung ORCR nyo, ilagay nyo doon sa motor nyo is yung plate number na, wag na MP file. Kasi pag nagparehistro kayo, hindi nila ipalalagay yung pag may plate number na yung ORCR nyo pero wala pa kayong physical plate. Tapos yun nga, may plate number na ORCR nyo, ipalagay nyo yung plate number yung sa, ikabit nyo na dun sa plaka nyo, kaya paggawa kayo, ayun si Kuya pinagawa para iwas sa birya mga kapanalig. Ay uli siya, ayun na, nakapila ulit. Yes, ma'am. Salamat po. Uminom kayo sa sakro po. Thank you. Bolon. Wala, bolon. So, natapos na tayo doon sa emission test. Sa tinawag yung pangalan natin. Mga 948 tayo in emission. Saglit lang naman yon. Tapos, inantay natin tawagin pangalan natin. Siguro nagantay tayo ng mga 15 minutes pa. Tapos kinuha natin sa insurance natin. Nasa kahuli-hulihan yung insurance natin. So, punta na tayo dun sa next step yung inspection sa stencil mga idol. So, kumuha tayo ng form na for inspection. Kaso lang haba ng pila. Ito yung huling pila, kuya. Ito. Haba ng pila. Haba ng pila mga idol. Ayan yung pila oh. Ayan, ang haba. Ayan. Ang ipang pila. So, pila ulit tayo. Siguro mga isang oras na naman to, mga kapanalig mo. Isang oras. So, natapos na tayo, no? So, ito na inspection na, no? Yung mga idol na inspection na siya, ayan. Ito na tayo sa inspector. Pero okay na po. Pirmahan. Sa loob na po. Thank you. So, doon na tayo sa loob. Napirmahan na ng inspector. Dito na tayo sa loob. Oo, lahat ng kaya kailangan ipasirok sa siyado. Pasirok mo ulit. Baka kayo bumalik. Inyo, sa kaya, pinakasan mo. Yan, lahat yan. Para may copy kayo.
Okay na pwede ma. Yan na lang po. Oo. Tago mo din sa'yo na yun. Okay, sir. Thank you. Ito na lang ipapasa. Hindi nakasama itong insurance sa emission test. Ito na lang ang... Anong line po ito, sir? Dito. Dito tayo. Ang dulo. Palabit. Dito yan. Sa... Ito. Spector, evaluator. Okay na po. Okay, thank you. Papa-extend lang yung cake. Ito. Tapos ka na rito, kuya? Ha? Tapos na? Dito, pasa mo doon mamaya. Dahil walang tao. Ano yung kabila? Dahil sa kabila, pwede pala rito. Sana mapabilis ka rin. Ito tapos ko ba doon? Oh, well, pwede doon, pwede doon. Kasi priority ko. Oo. Ngayon, dinidiretso na nila dito yung cheese pie. Piso po. Yes, yes. Ano ID type na ID? Yung yes, or yung drivers. Thank you, sir. Okay na po. Thank you. Ito tayo. Dito pala yung exit, nagkamali tayo. Idol, tapos na tayo. Ayan. Puntahan na natin yung motor natin, mga panalig. So, tapos na tayo. Tapos tayo ng 11. No, natagalan tayo lang doon sa may evaluator. So, nandito na tayo mga idol. Natapos na natin. Ayan, ayan, nakuha na natin yung OR natin. So, isama rin natin yung mga nangyari. No? Yung simula ng pagdating natin dito kanina. And kung anong oras tayo sa bawat pila, anong oras tayo natatapos. Tapos yung may mga good news, saka may mga good news na nangyari, saka may mga bad news na nangyari, no? Yung mga kasabay natin kung ano yung mga naging aberya nila.
para maibigay ko sa inyo mga idol, bibigay ko sa inyo idea, no? Para pag pumunta kayo rito, magparehistro kayo, hindi kayo maaaberya. Mamaya pagdating natin sa bahay, sasama rin natin yung mga pinagagawa natin, saka yung mga pangit na nangyari, bad news, saka yung may mga good news din mga idol, no? Tara, tapos na tayo. Ayan, nagbubuti na sila mga kapanalig. So let's go, uwi na tayo. At yun na nga mga idol, natapos na yung video ng pagpaparehistro natin dun sa loob ng LTO, dun mismo sa LTO. Ngayon, magbibigay tayo ng quick summary. Ibig sabihin, i-review natin yon para wala kayong makakalimutan at wala kayong maging aberya mga idol. Saka pasensya na pala kayo dun sa klase ng video ko kasi yung mukha ko lang palagi pinapakita ko kasi bawal po mag-video dun sa loob ng LTO mga idol. Kaya yung mukha ko na lang palagi kong pinapakita at pinapakita ko kung saan ako pumupunta, yung first step natin, second step, third step, hanggang matapos yung pagpaparehistro natin mga idol at kung ano-ano yung mga na-encounter natin na magaganda at mga aberya mga idol. Ngayon, ito nga pala yung OR natin yan mga idol. Ganyan pa rin yung OR natin yan. Parang Xerox mga kapanalig, no? Ngayon, isa-isay natin kung ano-ano ba yung first step hanggang sa dulo mga kapanalig, no? Isama rin natin. First step, ngayon pumunta ako sa insurance. Pagdating ko doon sa LTO, pumunta agad ako doon sa insurance mga kapanalig, no? Punta agad kayo sa insurance kasi doon ako kumukuha sa loob talaga para walang naging aberya mga idol. Yan, eto pa yung first aberya. Meron na naman akong naka-encounter doon na nagparehistro. Ngayon pinalabas siya, pina-authenticate niya pa yung rehistro niya or dun sa loob, kasi nakausap ko siya dun sa loob eh. So ang sabi ko sa kanya, anong ginagawa mo pa idol? Sabi niya, ay na-authenticate pa yung yung insurance eh. Sabi ko, bakit? Kasi dun ako kumuha sa labas. Yan, kumuha siya sa labas ng insurance. Hindi ko na naitanong kung anong klaseng insurance mga kapanalig, no? Basta dun siya kumuha ng insurance sa labas and then pina-authenticate niya pa. Abala yon mga kapanalig kasi inantay niya pa. Ang tagal pong magpa-authenticate. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kung meron na lang din kayong pera, no, doon na lang po kayo kumuha ng insurance mismo doon sa loob ng LTO. Number 1 tip mga kapanalig, no, iwas aberya. Ngayon, yon sa second step, no, pag-iwan ko doon, iniwan muna eh. Ang sabi niya, balikan ko na lang daw and pwede ko siyang iwan, balikan ko na lang yung insurance and then pumila na ako doon sa smoke emission. So pagpila ko doon sa smoke emission, no, nagantay tayo ng mga matagal din kasi pumila tayo sa smoke emission, no. Pagkatapos ko pumila doon sa smoke emission, binalik-balikan ko siya. So ayaw ibigay ng insurance, hanggat hindi pa tayo natatapos yung smoke emission natin. Kailangan matapos yung smoke emission natin, na-test yung smoke emission natin mga idol, nakuha natin yung resibo. Yan, natapos. Ngayon pagkatapos ko sa smoke emission, nagpa-inspection na ako. Pina-inspection ko yung motor. Doon, napakabilis lang yung ang haba din ng pila mga kapanalig, no? Kung nakita nyo sa video, halos 1 oras din ako pumila kasi ang daming pumipila mga kapanalig, no? Kuha kayo ng form, form dun sa inspector, no? Tapos pila kayo, halos mga 1 oras, depende na lang kung magiging mabilis kayo kasi mahaba yung pila. And then kung nakita nyo naman, no, napakabilis lang inspeksyonin yung motor ko kasi si Schneider all stock po yan mga kapanalig, no? Wala akong binagong mga ilaw, lahat yan stock. Meron akong binagong ilaw dun sa brake light, naka LED na po siya mga kapanalig. Hindi na siya peanut bulb, no? Naka LED na siya pero kulay kulay pula pa rin yung brake light natin mga idol. Kasi chinek up ko yan, no, bago ko siya in-inspection, pa-inspection, no, sorry. Yun, napakabilis lang kasi kung makikita nyo yung visual inspection ni kuya, napakabilis lang, no. Tinignan niya all stock, tapos pina-start niya sa akin and then pinindot namin yung mga ilaw. Pagkatapos na pindutin yung ilaw, all goods naman, no. Tapos pinindot niya yung busina mga kapanalig, no, kasi napakalaga yan, dapat ang busina nyo is stock mga idol. Ngayon kung lalagyan nyo siya ng malakas na busina, make sure na double switch, no? May tawag yan, yung hollow switch, double switch siya. Ngayon pag i-inspection nyo, kailangan nakapindot siya sa stock sa low. Yan, para pag pinindot nyo yung busina,
mahina yung busina, stock lang mga idol. Kasi bawal po ang malakas na busina pag nagpapa-inspection kayo at nagpaparehistro sa LTO. Yan mga kapanalig, no? At make sure na all stock po lahat para wala po tayong maging aberya. Kasi may naging aberya dyan. Ngayon, yung sa rim set, may nagtanong sa akin dyan, yung sa rim set, bakit daw bawal? No? Kasi yung may nakasabay ako, pinatanggal yung rim set. No, depende yan. Siguro, hindi ko alam kung sa lahat ng brands, kung mahigpit doon, pinapatanggal yung rim set, mga kapanalig. No? Pinatanggal yung rim set, kaya mas maganda, all stock po tayo, mga kapanalig. Yan, yun lang po ang mabibigay kong idea. Pagkatapos po ng inspeksyon, ibinalik ko po doon sa inspektor at pinapirmahan ko, mga kapanalig. No? Pagkatapos nyo, uulitin ko, pagkatapos nyo magpa-inspeksyon doon sa motor nyo, bumalik po kayo doon sa pinagkuhanan nyo ng form doon sa inspektor, pipirmahan po yan. Yan, pipirmahan po yan ng inspektor na katunayan na tapos na sa ma-inspect. And then, pumasok na po ako doon sa loob for validation. Iba-validate po yan yung OR nyo, yung sa papel nyo, kung wala po kayong kaso, kung walang kaso yung motor, walang aberya, walang huli. Yan, iba-validate po yun sa system ni LTO. Pag na-validate na po yan, yung papel nyo na wala po kayong naging aberya, and then pagbabayarin na po kayo, tatawagin na po kayo doon sa cashier. Magbabayad na po kayo ng cashier. So, ang binayaran ko doon is 260. 260 lang po, mga idol. No? Mababa na ngayon. Wala na kasing sticker sa computer fee. Yan, bumaba na siya. Ngayon, pagkatapos noon, okay na, mga idol. No? So, isama rin natin yung nagastos ko doon sa insurance is almost 650. 650 yung insurance. Tapos yung 570 yung emission test. And then 260 yung OR. Yung OR na binayaran natin do. So, suma total, mga kulang-kulang 1.3 plus, mga kapanaling. No? So, yun po yung mga naging karanasan ko at yung mga nangyari dun sa loob ng LTO, mga idol, no? So, ang gagawin nyo, meron pa akong isang tip, no? Dun sa magpaparehistro, dapat po, pag may nakalagay na dun sa OR nyo, yan, so OR nyo, no? Kung may nakalagay na plate number, hindi na MB file, no? Kung may nakalagay na plate number, ang ipalagay nyo po is plate number na dun sa motor nyo, no? Kahit na wala pa po kayong physical plate, ipagawa nyo, temporary plate, ipinagawa nyo, pero ang ilagay nyo na is yung plate number nyo kung meron na nakalagay dun sa OR. Kasi makikita nyo diba ang plate number, tapos may nakalagay na may plate number na talaga, pero wala pa kayong physical plate. Yun na po ang ilagay nyo. Kasi ipapalagay din po yan dun sa LTO. Papalabasin po kayo, merong nagpapagawa dun eh. Tapos bumabalik sila, nakalagay na plastic na naka-laminate na plate number. Ngayon magagastos po kayo, doble gastos nyo, no? Kaya yun lang po uulitin ko, pag may nakalagay na plate number dito sa OR nyo, tapos wala pa kayong plate number, physical plate, ipagawa nyo is yung plate number, ilagay nyo. Wag po MB file. Kung may nakalagay dyan na MB file lang, yun, ipagawa nyo MB file lang, mga idol. So, naiintindihan po, mga idol. And then, sabi ko nga sa inyo, bago kayo magpaparehistro, ipacheck nyo muna kung may na-release ng plaka dun sa motor nyo. Kung wala pa po kayong physical plate, i-check nyo po dun sa binilihan yung kasa, no? Kung saan nyo po binili, yung kung brand new yung motor nyo, kung repo, i-check nyo po dun sa kasa. No? Tumawag po kayo dun, puntahan nyo, tanungin nyo kung meron nang na-release na plaka bago po kayo magpa-renew ng inyong rehistro. O kaya po merong website dyan si LTO, i-check nyo po yung website ni LTO kung meron na po kayo na-release na physical plate. Kasi mahirap pag nagpa-smoke emission po kayo, madidetect po yan kung meron na kayong na-release na plaka. No, mga idol, sana po para wala po kayong maging aberya, hindi na kayo babalik, no? Dire-diretso po ang pila nyo. At kasi sobrang init, mga idol. Sobrang init, sobrang pagod, tapos lalabas ka, babalik ka, pipila ka uli. Sobrang aberya, mga idol, mga panalig. And sana hanggang dito na lang. Sana may naitulong ako magandang idea sa inyo dun sa pagpaparehistro o ngayong 2023. And ngayon, kung may katanungan kayo, mga idol, kung may katanungan kayo, mga idol, no? Please wag kayo mahihiyang mag-comment lang dito, comment down below. Sasagutin ko po yan ng abot ng aking mga kaya, mga kapanalig.
No, huwag po kayo mahihiyang magtanong. And kung nagustuhan nyo na po itong video na to, kung meron naman po kayo nakuha idea, please like, share, and subscribe ka na dito sa aming YouTube channel, ang Ray Brisnica TV, ang Team Kapanalig. No? And wag nyo nang po kakalimutan pindutin yung notification bell para lagi kayong updated pag meron akong bagong upload na video. And pasensya na kayo, minsan lang ako mag-upload na video kasi busy ako sa bagong work natin mga idol, mga kapanalig. So hanggang sa muli, God bless and ride safe mga idol. Until sa next video natin mga kapanalig, no? So hasta la vista, baby!